Nagbabadyang maapektuhan ang presyo ng mga gulay at prutas sa Quiapo Market dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Para bigyan ng mukhang balita, makakausap natin live mula sa Quiapo, Maynila, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, nakatayo ako dito sa may Carlos Palanca Street, tsaka itong isang corner yung papasok naman ng Villalobos Street sa paligid ng Quiapo, Maynila. At so far, kung makikita nyo sa paligid ko, may pagka-traffic yung daloy ng mga sasakyan dito. At Quiapo Friday din kasi, so isabay na rin natin, Friday, weekend, plus yung mga pupunta dito sa Quiapo para magsimba. Pero sa paligid kasi nito, marami rin mabibili, mga anik-anik, mga prutas, gulay, tulad dito nasa likuran ko. Diyan, sa kahabaan na yan, doon sa mga likod, pasikot-sikot dito. At depende kasi sa klase, sa pinagkukuhanan, at depende sa supplier. Pero may ilan-ilan na dito ang dumoble na puhunan ng mga nagtitinda. At pinaka natitira kasi dito ay dahil nga sa pagtaas ng presyo ng krudo, ng langis, at yung mga produkto, for example, mga prutas, mga gulay na nanggagaling sa malalayong lugar tulad ng Bulacan, Pangasinan, Baguio, at o kaya naman Laguna, ito yung mga ito yung mga lugar na pinanggagalingan na medyo sumisirit na yung presyo. Kaya ito ngayon, pero medyo busy dito sa paligid ng Quiapo. Ngayong oras na to, kanina medyo paiba-iba, humihina, dumadami yung mga tao. Pero sa mga nakausap kasi natin, nagiging matumal yung mga pipiliin, yung mga namimili, o kaya naman kumukonti ang kanilang binibili. At hindi naman daw nila masisisi kasi nga nagtataas na daw ang presyo ng mga pamunahing pangangailangan o kaya bilihin. Mag-usap tayo. Sir, magandang hapon po. Meron po ba kayong pwesto dito? Sa inyo po ba itong mga prutas? Opo, akin po. Okay guys, sir, itong mga prutas na nandito. Ngayon po, magkano na pinupuhunan natin? Gaano tumaas na po ba? Tumaas na naman kahit konti kasi gawa nga ng tumaas ang mga katulinan, di ba? Yan ang kukuha yung mga bihero ng pangano. Yung tinda, ibabawiin nila sa tinda nila, kataasan nila. Eh, magkano na lang po ang kinikita nyo sa isang araw ngayon? Maliit na lang. Maliit na lang. Paano po ang diskarte natin ngayon? Sa hulugan, kinikita. Ayun po. At paano po ang diskarte natin ngayon para ma-extend natin yung pera po na maitatabi natin? Lalaw na itatabi, kahapon na ilalabas. Nailalabas na. Eh, sa alaga po natin sa fur baby natin, syempre hindi pwede magutom. Anak po natin yan. Naku, patama ito mag-apot to. Ayaw na kumain ng basta-basta na lagi dog food. Dog food. Eh, magkano po ba yung ganun? 200. Oh, laki rin po pala. Diba? Eh, pero syempre hindi po natin pwedeng pabayaan. Oo, yun. Eh, pag nagkasakit pa, magagamot pa. Ano na lang po yung pinaghuhugutan natin ng lakas para lumaban pa po? Siguro yung sa Panginoon na lang. Kapit na lang. Salamat po. Ano pangalan niyo, sir? Orly po. Sir Orly. Maraming salamat po, sir. So yun nga, so si Sir Orly na yung nagsabi na medyo mas mahigpit na, sinisikipan na talaga nila ng todo yung sinturon nila pagdating nga sa pwede nilang gastusin, lalo na sa mga pinapapuhunan nila. Ngayon, teka, subukan lang natin kasi yung iba ang mga binibili dito, ayan, mga anik-anik, mga merienda, mga snack. Pero karamihan kasi sa mga nakausap din natin, halimbawa, nandito kanina may mga pumapwesto, bumibili na ng mga fishball at kikiam kasi yun na muna raw yung panawid gutom nila. Ma'am, good morning. Hello po. Ma'am, pamilis lang po. Pumunta po ba kayo dito? Nag-commute o nag-commute? Magkano po ang budget po natin pag gumagala tayo? Hindi na maka-budget walang masyadong budget ngayon. Gipit. Po sa mga luho po natin ngayon. Wala po Mga na. milk tea, wala po muna. Ito, ano Pineapple healthy? juice lang. Wala na Healthy. munang milk tea. Okay po. Saan po kayo gagawin ngayon, ma'am? Papakainin ka po ko sa Jollibee. Pera pala Jollibee. Salamat po. Ingat po. Ingat po. Merimon. Kamusta naman yung maliban dyan sa prutas at gulay? Kamusta yung paggalaw ng presyo ng iba pang mabibili dyan sa Quiapo? Pops J, actually, karamihan dito, nasa mga normal pa raw na presyohan. Teka, lilibot kita saglit. So, example, etong mga pipino, Oo. yan, yung mga dahon ng sibuyas. Hi, kuya, hello po, good afternoon po. Nasa mga normal na price range pa naman daw sila. Kung meron mga itinaas, nasa around 10 to 20 pesos. Pero yun nga sinabihan na nga sila na kapag yung mga supplier nila nagtaas ng presyo, wala silang choice, Automatic. patataas na sila ng presyo. Oo. Wala daw silang magagawa kasi kakailanganin nilang kumita kahit papaano. Sir, gaano kakadami na po ang kita na lang natin ngayon? Tama nga. Wala pa. Matumal. Ang nasabi po kasi sa amin, mga 2,000 dati kayang iuwi. Ngayon po, hindi na po kaya ba?
Ayan, Pops Jay. So sa lahat ng mga Ayan. nakakausap natin, pare-pareho yung mga experience nila at pare-pareho nilang panawagan na sana raw sa lalong madaling panahon hindi na lumala yung mga sitwasyon nila. Ay, Pops Jay, ito pang isa sa mga common na narinig din natin sa mga nakausap natin. Kung maaari rin daw na magkaroon din ng subsidiya ang mga street vendor, lalo na yung mga may binabayarang pwesto bukod daw sa transport sector, Pops Jay. Ayun, maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.